natin. Okay? So, bakit po tayo nag-a-approximate? Kung mapapansin nyo, meron po tayong mga labis na, ayan, tulad yan. Nasa labis tayo dyan ng kaunti sa, ah, dito sa ating, sa ating, labis po tayo ng kaunti dito sa ating graph. So, ibig sabihin, yung makukuha nating sagot ay hindi po exact. So, hindi man siya exact. So, siya naman po ay close dun sa true value. Ng ating, okay? So, ano po yung pinaka-formula ng ating midpoint rule? Okay? So, para daw po ma-approximate yung ating, as you can see, ito po ang ating integral. So, yung ating formula po is yung h multiplied by the quantity of f of x sub 1 na may star plus f of x sub 2 and so on hanggang f of x sub n. So, yan lang. So, paano po kukumpitin yung ating h? So, meron po tayong formula ng h na b minus a all over n. So, ano po yung ating b? So, kung ano po yung given sa integral na b, so ito. So, minus nung ating a all over kung ilan po ba yung ating interval. Kung ilan po yung ating interval na n. So, yan. So, once na-compute nyo yan, so okay na po tayo sa h. Then, paano po computein yung x sub 1 na may star? Yung f of x sub 1. So, para makompute po yung f of x sub 1 na may star, so kailangan hanapin po muna po natin yung x sub 1 star. So, ano po yung mga x sub 1 star? So, ito po yung ating mga midpoint nung rectangle. So, makikita nyo dito, so, di ba may guhit naman siya dito, no? Mapapansin nyo, ito po yung ating midpoint ng bawat rectangle. So, kinukuha po yan. Kasi, di ba, alam naman natin, ang formula po ng area ng rectangle ay, di ba, 1/2 base, ang formula ng ating rectangle is base times height. Yan. So, paano po nakukuha yung x sub 1 star? So, di ba, meron po tayong interval sa ilalim. Okay? So, di ba, may mga interval tayo na h dyan. Kukunin lang natin yung mga midpoint nung bawat interval natin. Kaya yung formula ng ating x sub 1 star ay yung x sub I minus 1 plus x sub I over 2. Okay? So, yan po yung ating midpoint. Once meron na po tayong midpoint, isa-substitute lang po natin siya dito sa ating f of x na given. Okay? Sige. So, try po natin i-apply sa problem. Okay? So, sabi po sa example number 1, so use midpoint rule with 4 subintervals to compute square root of x dx from 0 to 2. So, and use 4 decimal places for your calculations. Okay? So, ano po meron tayo? So, we have here our formula of f of x. So, f of x ay equal po sa square root of x. And ano po yung ating So, identify muna natin ano po ba yung ating a. Yung a po natin ay yung nasa ilalim. So, 0. Yung b po natin ay equal sa 2. Ito nasa taas. Okay? Kasi 'di ba from A to B siya. Okay. And ano po yung sinabi sa So meron daw po tayong 4 na sub-intervals. So ano pong ibig sabihin niyan? So yung ating ki-create na interval ay 4. So meron po tayong n equals 4. Okay? So i-apply po natin yung formula ng h. So yun yung una nating mahanap yung h po. So ang formula po ng h, so nakalagay na muna dito, So, ang h po natin ay b minus a. So, all over
N. Okay? So, meron naman tayo yan. B, A, tsaka N. So, 2 minus 0. So, divided by 4. And ito po ay equal po yan sa 2/4 and equal po yan sa 1/2. So, 1/2. Or equal sa 0.5 na interval. So, yung ating interval daw po class ay ay 0.5. Okay? So, saan po tayo mag-i-start ng saan po tayo mag-i-start ng so ano yung makikita ko dapat sa ating solution? So, magke-create po tayo ng 4 na column. So, yung number of I, ito po yung number of interval natin. So, ito pong I dito. Then, ano po yung kanyang katabi? Yung ating interval. Na x sub I. Okay? And ano po yung katabi ng x sub I? Yung ating x sub I na may star sa taas. Okay? And, syempre, yung ating, so f of x sub I. Yan. So, syempre mag-i-start po tayo sa initial na interval. So, ano po yung una natin makikreate dito? Kailangan daw natin ng 4 na sub-interval. So, meaning, mag-i-start po tayo sa initial na interval. So, sa 0 muna. Yung ating, so 0, so 1, 2, 3, 4. So yan. So, bakit po tayo nag-start sa 0? Kasi may initial value tayo di ba? Yung ating pong h ay 0.5. So, yung graph naman po natin, or yung bilang naman natin ay dito nagsisimula sa 1. So mag-start po tayo sa 0. So, ano po yung ating h, yung ating sub-interval? So, yan po ay 0.5. Okay? Then, add po ng another 0.5. So, 1. Then, 1.5. And lastly, yan, 2. Okay? So, okay na po yung value ng x sub I. So, ano po yung kinompute natin? So, ito pa lang pong, ang nakuha pa lang natin na x sub I ay itong mga dulo ng rectangle. So, itong dulo niyan, itong dulo, yung mga dulo pa lang. So, anong kukunin natin ngayon? Yung x sub I star. So, ito po yung midpoint nung ating rectangle. Okay? So, ano yung formula po ng ating midpoint? Ay, sorry. Sinubura pala. Yung ating x sub I. So, ano nga formula ng x sub I na may star? So, 1/2. Ito po, nakalagay na rin dito, 1/2 times nung x sub I. So, ano ba yung x sub I? So, ito. Plus, ano po yung x sub I minus 1? So, syempre, since ito po yung, wala po tayong x sub I minus 1 dito, kasi di ba ito po yung initial pa lang, yung 0. So, wala siyang sinundan. So, ibig sabihin, wala muna tayong value ng x sub I dito sa initial. So, dito pa lang po tayo magkakaroon ng first na x sub I star. Sa second, kasi yung formula is, po yung ating x sub I. So, di ba, ito yung ating x sub I, 0.5. Ngayon, i-add po natin yung x sub I minus 1, which is 0. So, yan po ay magiging 0.5 plus 0 over 2. So, interval niyan is 0.25. Okay? Then, sa second, sa second sub-interval, so, add naman natin yung 1 at saka 0.5. So, 1 at saka 0.5 over 2. So, 1.5 over 2 is 0.75. Okay? Then, sa third interval, 1.5 tsaka yung 1. So, another, So, 2.5 over 2. Ano po yung kalahati ng 2.5? So, 1.25. And lastly, ito pong dalawa, 1.5 at saka 2. So, ano po kalahati ng
3.5. So, kalahati po ng 3.5 ay 1.75. Okay? So, ngayon kumpleto na po yung ating x sub I star. Tama po ba? So, ang next step po natin, so yung lahat po ng value ng x sub I na may star, so kukunin po, isa-substitute po natin siya dito sa ating f of x for us to obtain ditong f of x sub I star. Okay? Ayan. So, square root ng 0.25, di ba itong ating equations, square root of x. Ang square root ng 0.25 ay, di ba, definitely 0.5. Tama po ba? Yan. So, ano naman po, pa-calculate nga ako class. Ano po yung square root ng 0.75? So, ano pong square root ng 0.75? Yan. Ano po nalabas sa inyo? Tama. Hindi ba siya nagpa-fraction? Or ano? Ayan. So, square root of 3/2. Ayan. So, pwede nyo pong isulat yan kapag fraction yung lumabas. Kasi, definitely magpa-fraction yan. Kasi, ito po ay pwede po yung ilabas yung 25 dito. So, square root of 3/2. Okay? Para makasave po tayo ng ng space. So, ano naman po yung square root ng 1.25? Ayan. So, paano nga ulit? Square root of 5/2 po. Ayan, square root of 5/2 naman. And ano naman po yung 1.75. Ayan, okay, thank you. So, square root of 7/2. Okay? So, ayan. So, thank you sa mga sumagot. So, kompleto na po yung ating f of x sub I, which is ito po yung kailangan natin na sa formula po natin for dito po sa ating formula ng approximation ng f of x dx. Okay? So, para, yan. So, to calculate for the, yan, sa ating, let's start po dito sa integral from 0 to 2 ng square root of x dx. So, approximately, equal po siya sa h. Ayan. So, kinokopya ko lang yung formula ha, times the quantity of, so, f of x sub, yan, f of x sub 1 na may star. Okay? So, plus, so, ilan ba yung ating, ilan bang, f of yan? So, hanggang 4. So, hanggang 4 po yan. So, f of x sub 2 star plus f of x sub 3 plus f of x sub 4. Okay? So, ito po yung yan. So, ito po yung ating formula for the approximation. So, yeah. So, approximate yan. Ano po yung value ng h? So, 0.5. Okay? So, ano po yung pakuha po ako class nung sum nitong apat na to. Yeah. So, ano po yung value niya? From 0 to 2. So, ano po yung total nung sum ng f of x sub I star? Hmm. 3
3.806935.048 po. Okay. So, 3.806. Anong kasunod na 806? 935.048. 935, yan, 048. Okay? So, ano po yung ating, yan, 0 square root of x. So, ano po yung ating approximate value? Yan. So, sabi dito, 4 decimal place na lang no, sa ating, yan. Ano po ang ating final answer? So, kalahati ng 3.8, mga 1 point, 1.9. Yan, 9035. Okay? So, lagyan po natin yan ng, syempre, square units. Kasi wala naman po tayong, nilagay na, okay? So, ito po yung ating approximated na, na area ng ating square root of x dx. Yan. So, ito po yung ating finals. Gamit po dito, take note yung ating midpoint rule. Okay? So, ano po yung una nating ginawa, class? So, yun nga, hinanap po natin yung h. So, after mahanap ng h, so, may formula naman tayo, b minus a over n. Tapos niyan ay kinuha po nag-create po tayo ng interval. Dahil may 0.5 tayo dito, nag-create po tayo ng x sub I. So, starting from 0, nag-count po tayo ng 0.5. So, yun parang kayo yung nag-set ng table ng x. So, meron tayong 0, 0.5, 1. Then, kinuha po natin yung bawat midpoint ng bawat isa. Kasi, di ba midpoint rule nga yung ating ginagamit. So, yung midpoint ng ating interval, so, ito po yung ating x sub I star. So, after natin makuha ng x sub I star, so, substitute lang dun sa ating working equation. Yan. Kasi ang pinaka-target natin is makuha itong f of x sub I na may star. Okay? Yan. So, yan lang sa midpoint rule. So, let's proceed po, class, sa next method. Okay? So, ang next method po natin is trapezoidal rule. Okay? So, bakit po siya tinawag ng trapezoidal rule? So, unlike po kanina, kung makikita nyo dito, wala na po siyang labis dito. Tama po ba? So, mapapansin nyo, inano po siya as yung sa curve. Okay? So, hindi na po siya yung may mga rectangle ang nilagay. So, bakit siya naging trapezoid? Kasi itong ating mga gilid, kung mapapansin nyo, naging trapezoid na po tayo dito. So, i-read natin para kita. Yan, kung mapapansin nyo, trapezoid na po yung ating nakalagay. Kasi nakaslant na yung isang side. Okay? Yan. So, dito po sa trapezoidal rule, ano yung pagkakaiba niya dun sa midpoint rule? Syempre, number 1 is yung formula. Pero, ang pinaka pagkakaiba lang po niya, ang hahanapin na lang po natin is yung, kung mapapansin nyo, may formula, di ba ang formula ng area ng trapezoid ay 1/2 base 1 plus base 2 times height, or minsan ay ginagamit ay h over 2 na diretsyon na, di ba? Okay? So, yan. Dito sa trapezoidal rule, so gumagamit naman tayo ng trapezoid yung pinapasok natin dito sa loob ng curve para ma-approximate natin yung area, ng ating graph. Ngayon, so ano po yung mga kailangan natin? So, syempre, kailangan din natin ng h. And then, kailangan po natin ng f of a. So, saan po equal ang f of a? Hindi nyo na po kailangan mag-compute. Kasi, yung value daw po ng f of a ay equal po sa f of x sub 0. So, ito. Ano po yung value ng f of b? Kung f of b naman daw po is yung
f of x sub n. So, ano ba yung ibig sabihin ng x sub n? So, ito po yung dulong term. Okay? Yun po yung ating f of b. Okay? Ayan. So, proceed tayo. So, yan. So, yung pagko-compute po ng h, the same pa rin naman. Ano, so, copy lang. So, syempre, yung h, kasi same problem po yung ating, use trapezoidal rule naman para mo-compute yung integral ng square root of x from 0 to 2. Ayan. So, same problem po tayo pero ibang method yung ating gagamitin. Okay? So, ano po yung dapat kong makita naman sa dito? So, wala na tayong x sub 1 star. So, tatlo na lang po yung row natin. So, meron po tayo dito na I, tas meron naman po tayong, syempre meron tayo ng x sub I, at saka syempre, yung f of, ayan, so f of x sub I. Kasi, yung kailangan dito is f of x sub 1 na lang, di ba? F of x sub 2. Hindi na kailangan ng star, So, syempre, ilan pong sub-interval? So, meron din po tayong 4. Okay? So, from 0, 1, 2, 3, and 4. Okay? Tapos, yung ating x sub I, so, saan nga po tayo mag-start? Sa 0, then add ng 0.5, kasi yun po yung ating interval. Then, ano po yung ating kasunod dyan? So, 1, 1.5, tsaka 2. Okay, ang kaibahan ngayon dito, yan. So, isa-substitute na po natin siya dito sa ating f of x or dun sa ating formula ng yung ating function na square root of x. Okay? Yan. So, ano po yung ating unang value? So, square root ng 0 ay 0. So, ano po yung square root ng 0.5? So, ito ay 1 to. Ang square root ng 2 ay kahit square root of 2 na lang din. Kasi wala naman yun. So, ano pong value ng square root ng 0.5? Square root of 2 over 2 po. Square root yan. Square root of 2 over 2. Sa 1.5 naman po. Square root of 6 over 2. Ayan. So, square root of 6 over 2. Okay? Ayan. Thank you. So, ito sa square root of 1, di ba 1? Square root of 2. Yan ay square root of 2 na lang din. Kasi decimal na yan. Hindi na masisimplify. Okay? Ngayon, sa trapezoidal rule, so, apply po natin yung, ano daw po yung ating kailangan. Yung f of a, equal po yan sa f of x sub 0. Okay? So, ngayon, magkakaroon po tayo ng, so, ito po yung ating magiging f of a. So, ito pong, nandito, yung 0. So, ano po yung f of b daw? Ang f of b naman po is yung f of x sub n, which is yung kabilang dulo naman. So, ito po yung ating f of b. Ito nandito sa last term. Okay? So, ang next po dito, yan, kompleto na tayo ng kailangan kasi meron na po tayong mga f of x sub 1, meron na po tayong f of a, f of b, So, substitute lang po natin sa formula. Okay? So, integral ng square root of x dx from 0 to 2. So, approximately equal to, so ano po yung formula? So, h times 1/2 ng f of a so plus ano po yung ating kasunod? So, f of a time plus f of x sub 1 plus f of x sub 2. Yan. So, plus f of x sub 3 plus 1/2 ng f of
B. Okay? Ayan. So, ito yung ating formula. So, mapapansin nyo parang kinuha lang yung kalahati nung yung dalawang dulo. Ano? So, ano yung H natin? So, 0.5 times the quantity of 1/2 ng, ano po yung f of A natin? Ito. So, 0 plus square root of 2 over 2 plus 1 plus square root of 6 over 2, ano, plus 1/2 times square root of 2. Okay? Ayan. So, ano po yung final answer natin dito sa 'Ayan, ano po yung, gamit ang trapezoidal rule, ano po yung area natin? 1.8195 po. 1.8195, okay? Square units. Okay? Ayan, so ito po yung ating area gamit yung so check nga natin, 'di ba same problem tayo? So ano yung nakuha previously? Previously ang nakuha po ay 1.9035 pero dito ay 1.8195. Ano, so later i-check po natin kung sino po yung pinakamalapit. Ano, doon sa mga method na i-discuss natin. Yan. So ulitin ko lang ulit. Ang ginawa dito, so syempre kinuha yung H, yan, tapos I, tapos ano po yung, nag-create tayo ng interval ng x sub I from 0, tapos 0.5. Then sinubstitute lang po sa equation. So meron na po tayo ng f of x sub I. And then kung ano po yung first and last term, labelan lang po natin yan ng f of A at saka f of B. And then direct sub na po sa ating formula. So yung formula po ng ating sa trapezoidal rule is nakalagay naman dyan. Ano? Yan. Okay, so let's proceed po sa last method. Okay. Sa last method po natin, so we have here the Simpson's rule. Okay? So yung Simpson's rule naman po, ano po yung ibig sabihin niya? Or ano po yung method na ginagamit niya? So ito naman po is gumagamit naman daw po tayo ng paraboloid shape ng f of x. Ano? Para mahanap po yung ating area. Okay, so paraboloid shape po yung ginagamit na ano, kanina trapezoidal. Yung una trapezoid then rectangle yung sa midpoint. So dito paraboloid naman po yung gamit. So we all know na yung formula po ng parabola, yung general form niya is P of x ay equal sa ax squared plus bx plus c. Okay? Ngayon, ayan, mukha lang mahirap ang formula ng ating sa Simpson's rule. Pero ito, yan. Ano po yung same na condition niya sa trapezoidal? Sa trapezoidal rule po, meron po tayong, yan, same po yung, ang f of A po natin is equal po sa first term, ang f of B ay equal po sa end term or yung last term. Okay? Yeah, so ang formula niya, yan, so syempre h over 3, and then, ano po yung, yan, 4 times, ano po yung f of x odd? Alam niyo naman ang mga odd numbers, 1, 3, yan, makikita niyo ang x odd ay yung ating x sub 1, x sub 3, x sub 5, ano, pag even, 2, 4, 6. Okay? So, halos yun lang din yung ating form sa Simpson's rule, yung mga kailangan, ano. Ayan. So, try po natin gamitin. So, itong formula ng Simpson's rule na, so, f of A plus 4 times summation ng lahat ng odd number, yung f ng odd numbers, plus 2 times summation ng lahat naman ng f ng even numbers, plus f of b. So, take 2. So, Simpson's rule, wala po tayong 1/2 sa simula. Okay? So, sa Simpson's rule, so, try po natin i-solve yung same problem. So, dito, so,
yan, yung age, same pa rin po yung pagkuha, kaya kinopy ko na lang dito. At the same time, yung pong ating kailangan sa Simpson's rule is yung I, x sub I, tsaka f of x sub I lang din po. Okay, katulad lang ng ang pinaka-naiiba lang is yung may midpoint rule kasi kailangan natin kunin yung f of x sub I star, yan. So, dito, so same po yung ating mga kailangan sa table. Ayan, so lagyan lang po natin ng yan. Yan. So, label lang po natin. So, yung 0 po ulit, so ito po yung ating f of A. Okay? And then, syempre, yung dulo po natin ay f of B. Okay? Ngayon, titingnan naman po natin. So, ito po ay, meron po tayong f of x sub 1. Di ba ito yung f of x sub 1? F of x sub 2, f of x sub 3. Ngayon, alin po ba dito yung odd number? Di ba yung 1 at saka 3? Okay, so lagyan lang din po natin ng ito po yung ating f ng x add. Tapos ito ay f ng x add. Okay? And then ano po yung 2? Yung 2 po ay f of x even naman. Kasi even number yung 2. Okay? So, yan lang kailangan. So kung na-compute nyo na siya previously gamit yung trapezoidal rule, so pwede nyo na lang kopyahin ng direct yung table. Okay? So, direct sum na lang po sa formula. So, from 0 to 2, so f of x, so so square root of x dx, so approximately equal to, anong formula? So, h over 3, or indirect na pala natin. So, 0.5 over 3, yung po yung ating h, times the quantity. So, ano po yung ating f of a? Ang f of a po natin ay 0 plus, ano po yun? 4 multiplied by, ano po yung ating mga add? F of x add. Kasi kukunin daw natin yung summation ng add. So, meron tayong f of 1 tsaka f of 3. So, 4 times square root of 2 over 2 plus square root of 6 over 2. Okay? Plus 2 times the quantity of, ano naman po yung ating mga even? So, even po natin ay isa lang. So, yung punto lang. So, hindi po natin isasama sa bilang yung dulong term, yung 0 at saka 4. Kasi meron na siyang may value, may na siya, f of b na siya. Okay? So, ang odd number is yung 2. So, ano ba yung f of 2? So, ito pong 1. So, 2 times 1. Okay. And lastly, ano po yung ating f of b? So, ito pong square root of 2. Okay? So, now, ano po yung ating final answer for this, 1.8569 po. 1.8, ano po yun? 8569 po. 8569. Okay, so square units. Okay? Ayan. So, ito po yung ating final answer for the Simpsons rule. Okay? Ayan. So, mapapansin natin, so 1.8195, yung isa ay 1.9035. So, check po natin. So, paano ma-check? Gagamit po tayo ng analytical method. So, gamit tayo ng CalQ. So, Casio. Okay? So, balik tayo dun sa ating main equation. Ito. So, yung square root of x dx. Okay? So, integral ng square root of x
from 0 to 2. Okay? So, lalabas pong sagot dyan. So, medyo matagal. So, 1.8856. So, 1.89. So, ito po yung pinaka true value natin. So, alin ba yung malapit? Ayan, ito 1.85. So, yung kabila, 1.81. Yung isa, 1.90. Diba? So, pinakamalapit pala yung ating midpoint rule. Okay? Based lang dito sa ginawa nating, based lang sa example, pinaka-accurate yung mid. Kasi 1.9 to, yung isa ay 1.85. Anong 0.05? Yung isa ay 0.02 lang. Okay? Ayan. So, yun lang po yung yan, sa numerical integration. Okay? So, ano kailangan nyo sauluhin? Yung mga formula lang po. Or madali naman sauluhin yung mga formula ng midpoint rule, no, ng trapezoidal, tsaka ng Simpson's rule. Okay? So, don't forget lang na, yan, halos yung trapezoidal rule tsaka Simpson's rule, halos same lang naman po, ano. Ayan, kaya sana wag kayo malito sa exam. Okay? Ayan. So, ayan. So, nakakasunod po ba, class? Or ano, may question ba so far? Wala naman. Ayan. O, sige. So, ayun. Yun lang naman yung coverage class nung ano, topic. Ano. So, isa-send ko na lang to sa ating, ano, sa ating, pupost ko na lang sa Teams, ano, para maaral nyo rin ulit. Okay? Siya. So, bali hanggang dito lang po yung ating topic sa finals. Ano? So, kamusta po yung ating, ano, yan. So, sana ay nasimulan nyo na yung sa group activity, ano, para mapasa nyo before, ano. Yan. So, before nung ating finals. Okay, parang wala po nare-receive sa email, ano, ng submission, ano. Pero yun nga, baka inaantay nyo pa yung day ng finals, ano po. Yung doon sa mga tapos na, pwede na po tayong mag-send sa email, ano, para ma-checkan ko na. Okay? Siya. So, yun lang, class. Yung next meeting natin, probably is sa, ano na mismo, sa exam na. Ano, sa finals na. Pero hindi ko lang sure kung kailan, or baka same lang din naman na, di ba, parang last time is numerical yata yung unang exam nyo, kung di ako nagkakamali. So, baka ganun lang din ulit yung sa schedule. Pero hindi ko lang alam yung date, ano, kung kailan. Okay? Sige. So, yun lang po. So, pwede na po tayo mag-leave ng class. Thank you everyone sa time. Thank you po. Thank you po, sir.